state your name, work in NU. Ako po si Jun Cortez at ako po ay instructor under the Social Sciences po. Okay, no? So, ang aking student life, ay palagay ko ito, no? Parang circus ng iba't ibang emosyon. Madalas, syempre, masaya. Kung paanong masaya din naman ako ngayon. Pero may mga pagkakataon din, no? Na parang, syempre, melodrama ang ating buhay, no? Ay, syempre, ako ay galing din po sa isang public school. Nung ako po ay galing sa, nung ako po ay elementarya, no? At ang eksena, bibo-bibo na ako noon, no? At medyo natuwa-tuwa yata yung mga teachers ko, no? Kaya nagtiwala sa akin, ayan. Yung tiwalang yon ay dinala ko, syempre, no? Para paghusayan ng aking pag-aaral hanggang sa, ayun, no? Nag-excel, naging honor student hanggang sa makareceive, no? Ng scholarship na dinala, ayan, papunta sa iba't ibang, papunta sa university, kung saan po ako nag-aral, no? From high school to college. Sabi ko nga, masaya naman madalas kasi pinipili ko maging masaya, no? Pero hindi may pagkakaila, syempre, na may mga pagkakataon, no, na tulad ng maraming mga estudyante hanggang ngayon, yun nga, no, daranas ng mga iba't ibang limitasyon o ng mga problema, no, na sabi ko nga sa mga estudyante ko, ang term ko dito yung binabasag ka pa ulit-ulit, no. Yung tipong pagkatapos ng mga pangyayaring to, halimbawa, problemang pampinansyal, problemang pampamilya, no, yung parang pagkatapos nito, gusto mo, ayaw mo na, parang ayaw mo na, yung sukong-suko ka na, no? Pero, ayun, magpapatuloy at magpapatuloy. At palagay ko yung pagdedesisyon ko magpatuloy, yun yung dahilan kung bakit magpahanggang ngayon, nandito ako. Ay, oo naman, no? Ay, syempre, alam na ng mga estudyante ko na mahilig talaga akong mag-journal. Mahilig akong mag-document, no? Ng buhay ko nung estudyante ako. At sabi ko nga, palaging binabalikan ko yung mga, yung mga araw, yung mga diary ko, no? At merong isang particular na page ako dun sa diary ko na hindi ko makakalimutan. Kasi basang-basa siya, no? Maalala ko siya bakit. Yun yung panahong, ay, wasak na wasak talaga ako. Yung todo ang iyak ko noon, no? Kasi ang nangyari, parang simple lang, parang sabi ko nga, parang every now and then naman, halos mararanasan ko yung hirap ng buhay, gawa nga ng galing lang ako sa mahirap na pamilya, laging kapos, totoo yun, laging kapos, no? Hindi minsan, lagi talaga siya. Ang eksena, parang, there was this one time when I was in college, I don't know if I'm a second year student or a third year student. Laman ng journal ko yun, kasi makita mo sa journal ko, laging ayoko na. So gaya siguro, no, ng mga estudyante na meron ako ngayon, ayan, yung mga estudyante nakakapanood nito, ganun din, ayoko na, kasi hindi ba pwedeng masaya na lang ang life? Hindi ba pwedeng continue na lang? Hindi ba pwedeng simple nag-aaral na lang? Hindi ba pwedeng pag nagtapos ako, successful na ako sa buhay? Kasi hindi siya eh. Laging may pagsubok, parang gano'n. Laging ayoko na. Pero ang napapansin ko sa sarili ko, lagi naman ako nagpa-persevere. Pero there was this one time, ang eksena iba na, no? There was this one time na sinabi ko doon, doon ako pinaka nawala ng pag-asa, doon ako pinakaawang-awa sa sarili ko. Bakit kanyo? Ang eksena ganito siya, no? Parang Sunday yon, no? Sunday, ang eksena Sunday, ayan, dahil alam ko na Monday na kinabukasan at bilang gusto kong mag-excel sa aking pag-aaral at isa pa akong student leader, ayan na, todo pulido ng mga projects, todo review, no, ng mga quizzes na meron kami, ayan, para sa susunod na araw na yon, todo practice dun sa mga presentation kinabukasan. At syempre, todo coordinate sa mga student council members o dun sa mga student leaders na kaugnay ko dahil meron din gaganapin kinabukasan. So, simply put, very ready talaga ako, no? Handang-handa ako. Sabi ko, mahirap ang buhay pero still handa ako. So, ready na ako pumasok ng school. Papasok ang Monday. Ayun na nga, yung Monday na yun yung tipong, parang, Diyos ko, yun yung tipong magbabago, yung parang, yun yung tatatak sa isip ko, bakit? Ito yung tipong in one time, no, or rather sa isang pagkakataon, makikita kong parang ang buong mundo ang sumuko para sa akin. Sabi ko nga, ready akong pumasok ng school, no. Ready akong pumasok ng school. Pero ang sabi ng nanay ko noon, tanda ko pa, sabi niya,
hindi ka muna papasok ng school. Ay, syempre sabi ko, bakit, no? Kasi di sinasabi ng nanay ko yon, no? Kahit naman medyo kapos kami sa buhay, todo support ng nanay ko hanggat kaya niya. Sabi niya, hindi ka papasok sa school. Sabi ko naman ganyan, no? Sabi ko naman, ba't ako hindi papasok, no? Tapos sabi niya, wala kasi akong mabibigay na pambaon sa'yo, sabi niya, no? Ang akin, ay, ano ba to, no? Parang, syempre, maraming mga tanong sa isip ko, bakit yung iba, madali lang sa kanila na pumasok? Something like that. Pero, makikita ko, o hahantong ako na nakikita ko yung sarili ko, umiiyak na ako ng todo. No? As in, mahagulgol ako noon. Iyak talaga ng iyak, no? Tuloy-tuloy yung luha ko, maagos talaga siya, no? Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko, but there is this some force within me right at that moment that allowed me, no, to continue, allowed me, no, to move myself and do something. Alam niyo anong ginawa ko? Ang eksena, no, umiiyak ako, no, kasi nga sabi ko, ay grabe, ready ako, tapos dahil wala akong baon, di ako makakapasok sa school. Ang ginawa ko, no, parang there's something in me that encourage me to go doon sa katabi namin tindahan. Alam mo ang sabi ko, Diyos ko, pwede po ba ako makahiram ng 10 piso, kakong ganyan. Gusto ko lang po pumasok sa school, sabi kong ganyan. Hindi ko alam na paraan kung paano ako makakauwi, pero gusto ko lang talaga pumasok sa school. Bakit? Kasi nandun yung pag-asa ko, no? Parang nandun yung pag-asa ko. Nasa school lang yung pag-asa ko. Kasi kung nasa bahay ako, syempre, yun nga, mahirap ang buhay, hikaus ang buhay. Pero kapag nasa school, at least may nangyayari. Umiiyak ako noon, no? Umiiyak ako. Ang eksena, ayan, binigyan ako ng 10 piso, nakapasok sa school, no? Anong ibig sabihin nito para sa akin? Ang ibig sabihin sa akin nito para sa akin, at patuloy kong binabanggit sa mga estudyante ko, ay kung paanong patuloy tayong babasagin ng mundo, no? Pero nasa sa atin yung desisyon, sabi nga ng manunulat na si Ricky Lee, no? Trabaho ng isang manunulat, trabaho ng isang artista, no? Na hanapin ang saysay o kabuluhan ng pagiging basag. Dahil lahat naman ng tao basag, no? Pero ang punto sa kung paano mo bubuuin ang iyong sarili, sa kung paano mo papapasukin yung liwanag, no, sa loob ng anumang basag, yun yung challenge para sa atin, no? At palagay ko yun yung challenge na masaya ako na napagtagumpayan ko. So ganon ang aking kwentong pagiging estudyante. Ay, oo. Alam nyo, no, actually, palagi kong binabanggit, maski dun sa isang nag-viral ko na speech, sabi ko, ay para maging successful ka sa buhay, although di ko naman sinasabi na successful na ako ngayon, no? Pero para magkaroon ng say yung buhay mo, lagi mong itatanong sa sarili mo araw-araw, no, kung bakit mo ginagawa ang bagay na ginagawa mo, kung bakit ka bumabangon. Like, sabi ko nga, no, sabi nung tagline nung kape, nung coffee brand, para kanino ka bumabangon. Maraming pagkakataon talaga na susubukan ka ng buhay. Maraming pagkakataon na ayaw mo na, tulad nga ng nasabi ko sa inyo. Pero ang punto, kapag babalikan mo kung para kanino mo to ginagawa, no, ay nako, sabi nga ng mga psychologists, ng mga self-help experts, no, if you know your why, you can bear almost anyhow. Kapag alam mo kung para kanino mo ginagawa ang isang bagay, kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, gaano ka man kapagod, nako, hindi ka susuko. Para sa akin, no, nung mga panahon na nag-aaral ako, bakit hindi ako sumusuko? Bakit kahit na ganito mahirap ang buhay, bakit energetic pa rin ako? Bakit ganado pa rin ako, no, na ipagpatuloy ang buhay? Kasi, no, araw-araw ko rin nakikita yung mukha ng mga parents ko na tumatanda, no? Gusto ko yung kahit papaano, kapag nakapag-aral ako, yung may maibalik ako sa kanila. Yung kahit papaano, guminhawa yung pakiramdam na meron sila. Maraming pagkakataon, na gaya siguro ng mga estudyante nakakapanood nito, tinatamad din ako, no? Ayoko din, parang tinatamad, sinusumpong ako ng katamaran. Pero alam nyo, no, sa mga pagkakataon yun, tapos bigla akong makikita yung mukha ng nanay ko, yung mukha ng tatay ko na, kumukulubot na, pagod na, Diyos ko, no, daig ko pa, no, ang na full power, na battery talaga. Ang point ko dito yung sa kung paanong yung dahilan kung bakit tayo bumabangon sa araw-araw at yung dahilan kung bakit pinagpapatuloy nating mag-aral o gawin kung ano man yung dapat nating gawin. Sila palagi yung magbabalik sa atin sa direksyon sa mga panahong mawawala tayo sa sarili nating direksyon.
Ay, di ba? So, paano ba ang naging reaction ko? Siyempre, no? Ayan, masaya ko po kami. I mean, alam ko naman na, nararamdaman ko naman na kasi yung grades ko, di naman siya pumapalya, no? Ayan, sa amin kasi noon, no? Ang 1 ang mataas, no? Ang 1.0 ang mataas. Siyempre, yung mga grades ko pa 1.0, so eksena na, kabog na, no? Parang alam ko naman na doon din ako papunta. Pero, iba pa rin kapag nakita mo yung pangalan mo, tapos kahanay na noon, yung title na summa cum laude. Siyempre, masaya ako, hindi lang dahil masaya ako. Masaya ako dahil lalong-lalo na masaya yung mga magulang ko. That finally, no, at one point in their life, nagkaroon ng ganitong gantimpala, no, nagkaroon ng ganitong success. Kasi, bilang nabanggit ko na rin dun sa speech na yon, ako yung unang graduate ng pamilya, no? I mean, at least dito sa nasa Pilipinas, no? Ako yung unang graduate sa aming mga magpipinsan, no? Sa amin ding magkakapatid, no? Yung bagay na yun, palagay ko yun yung parang kumbaga hindi siya panalo ko lang eh. Ito yung panalo ng mga magulang ko na sa matagal na panahon sila yung nagpakahirap, ganyan, nagsakripisyo para sa akin. So masaya, no? Yun ang naramdaman ko. Ay, oo, no? Yung aral na lagi kong dinadala sa klase. Ay, ito yan. Dalawa yan, no? Number 1, okay. Ito yung aral na nakuha ko din nung ako'y nag-aaral pa lamang, no? Mula dun sa pinaka-paborito kong teacher, no? Ang laging sinasabi, hindi pwede na, dapat pwede pa. Ay, anong ibig sabihin nun, no? Na sa lahat ng ginagawa natin, na sa lahat ng mga trabaho, no, na meron tayo, hindi pwedeng ginagawa mo lang siya para matapos na. Hindi pwedeng okay na, hindi pwedeng bahala na, okay na yan, pwede na yan. Hindi pwede yung mema, no? Ayan, dapat pwede pa, no? Ano yung pwede pa na yon? Ang eksena sa buhay nating ito, no, matindi talaga ang kompetisyon, no? Di kaya naman, no, mahirap mapag-iwanan, no? Kaya kung kaya mo rin naman, at kung pinagkalooban ka ng Panginoon, no, ng napakaraming talento at karunungan, dapat i-push mo pa ang iyong sarili dun sa, dun sa hangganan, dun sa extent ng mga possibilities na pwede mong ma-achieve. Ulitin ko, hindi pwede na, dapat pwede pa. As much as possible, if you can push yourself, no, to reach, no, and to go above and beyond, gawin mo, no, to glorify the Lord, to serve your country. Ayan, for whatever purpose, hindi pwede na, dapat pwede pa. Yun ay isang aral pa lang. Yung pangalawang aral naman, no, na lagi kong bit-bit sa kanila, ay kapag kinukwento ko nga yung aking basag story, yung nabanggit ko kanina, no, yung tipong sabi ko, tayo, may iba't iba tayong limitasyon, nakakaharapin. Yung sa akin, napasakto pinansyal na limitasyon. Maaring yung sa inyo, no, mental health limitation, no, emotional problems, no? Relationship problems, family problems. Iba-iba tayo ng kabasagan, no? Pero ang lagi kong ipinapabaon sa kanila, hindi yung finality ng kabasagan, kundi yung isang Japanese concept, no? Na tatatak at siya magbibigay ng pag-asa sa akin every now and then kapag haharap ako sa pagsubok. Ano yon? It's the kintsugi. Ayan, no? Ano ba itong kintsugi na ito? You know what? Ito po ay isang proseso, no, na ginagawa ng mga Japanese na kapag ang isang bagay nahulog, kapag ang isang bagay nabasag, bang! 'Di ba? Tapos na, 'di ba? Para sa mga Pilipino, anong gagawin? Kapag ang bagay nabasag, tapos na. Kapag ang bagay nabasag, wala nang kwenta, no? May effect 'yon, no, sa kung paano natin tinitignan ng sarili natin. Dahil ang punto, kapag din tayo nagkamali, kapag din tayo nagka-problema, kapag din tayo nabasag, feeling natin wala na tayong kwenta. Feeling natin wala na tayong saysay, no? Tayo mismo, nawawalan tayo ng spark para magpatuloy. Yun yung nakakalungkot, pero sabi ko nga, buti na lang may konsepto ng kintsugi. Ano sinasabi ng kintsugi? Na ang pagkabasag ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Ang pagkabasag ay nangangahulugan ng panibagong simula. Bakit po, no? Dahil sa kintsugi na ito, what they do is that they pick up the broken pieces, no? They mend the pieces to be together, no? And then eventually they adorn it with gold. And what do they believe, no? Kapag nabuo na muli, no, itong anumang bagay na nabasag, no, it is a better version, it is a more beautiful version because it has been transformed through suffering. Ay, hindi lang yung bagay na nabasag ang sinasabi ko dito, tayo rin, no? Sabi ko nga, sa punto ko, it's my financial limitation.
in your case, no, it may be varied cases, it may be varied situations of kabasagan, pero sa dulo-dulo hindi tayo matatapos dun sa pagkabasag, hindi tayo matatapos dun sa konsepto ng pagkabasag, bagkus patuloy nating aalalahanin yung katotohanan na pwede naman pala nating pulutin ang ating sarili, no, at ipakilala ang ating sarili bilang panibagong bersyon. Ngayon mas matibay, ngayon mas maganda dahil hinubog na tayo ng ating karanasan. Ayun, palagay ko, hindi na nalalayo dun sa sinabi ko kanina, no? Siyempre, kung ang ganyan, lagi ko din sinasabi sa mga estudyante ko, sabi kong ganyan, palagay nyo ba, halimbawa sabi ko, gumraduate na ako, nagkatrabaho na ako, katapusan na ba yung lahat ng problema ko? Ay, hindi ho, no? Ayan, ang eksena, no, ang buhay natin ay isang siklo ng, ano ba ito? There will always, ulitin natin, no? Okay, sige, alright, ito na nga. Okay, sige. Ayan, siguro kung mabibigyan ko ng pagkakataon no nakausapin yung batang bersyon ng aking sarili, ipapaalala ko lang sa kanya kung ano yung buhay, no? At ang eksena, no, ito na nga ang eksena, no? In medical professions, halimbawa, no, sa mga ospital, ano ba ang itsura ng buhay? Ang buhay ba diretsong linya lang? Hindi naman, di ba? Na ang buhay, no, ay pinagsama-samang pagtaas, pagbaba, pagtaas, pagbaba, pagtaas, pagbaba. Di ba we see, no, the symbol of life as a series of highs and lows. But the thing is, it is in these highs and lows, no? Dito po nagaganap yung revelation of the truest versions of ourselves. Lagi ko nga sinasabi, tumitingkad ang pagkaako sa pakikipagkapwa-tao. Kung mapapansin natin, sa mga pinakamasasaya, sa mga pinakamalungkot na bahagi ng ating buhay, doon natin mas nakikilala ang ating sarili. At nakikilala lamang natin sarili kapag kasama natin ang iba. So magiging message ko sa sarili ko, no, doon sa estudyanteng version ng sarili ko, no, huwag mag-aalala kapag humahantong ka dun sa mga babang version, sa lows, sa downs ng buhay. Dahil ang punto, patuloy lang ang buhay, dahil there will come a time, sabi nga, di ba? Ayan, after the rain, there is the sun, no? And another day will come, no? The thing is, yes, you may be in your lowest moment, you may be in the darkest chapter of your life, but definitely, if life will go on, yan, no? Hahantong ka rin dun sa pinaka-peak, dun sa pinakataas, ayan, maaaring pwede, at the same time, sa mga susunod na araw, bumaba ulit, pero tataas na naman, ganun lang naman siya. That's life for me, no? And you just have to persevere. You just have to continue. You just have to continue deciding, no, to live a life true to your principles and true to the purpose that you have set to yourself. Ayan, so ako po si Sir John Cortez, isang teacher, instructor dito po sa Enyo Clark, at kung kaya ko, kaya mo. Okay, salamat naman, no? Tapos na rin. Diyos ko. Thank you. Panahon na, tara na, uwi na tayo, te. Thank you, sir.